Posibleng pinagplanuhan ng sospek ang pagpatay sa 22 anyos na helper sa isang meat shop sa Lipa City ayon sa pulisya. Nanawagan naman ang kaanak ng biktima sa sospek at dalawa pang kasama nito na sumuko na. May follow-up report si Denise Abante. Halos wala na raw mailuha pa ang nakatatandang kapatid ng 22 anyos na biktimang pinagtataga gabi noong linggo sa pinagtatrabahuhang meat shop sa Lipa City. Hindi raw niya lubos akalain na magagawa ng suspect ang karumal-dumal na krimen sa kanyang kapatid na siyang isa sa mga inaasahan ng pamilya. Ang biktima, pang-anim sa 8 magkakapatid at ayon kay Joanne, masakit pa rin para sa pamilya ang sinapit ng mahal sa buhay. Kinakamusta, okay lang naman daw siya. Wala naman daw problema. Sabi niya wala naman daw problema yung mga kasama niya, okay naman daw. Tapos yun, bigla nga lang namin nalaman na patay na siya, wala na siya. Okay naman yung kapatid ko, wala naman yung kaaway. Malalalim na taga sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng biktima na kaagad nitong ikinamatay. Sa kuha ng CCTV mula sa establishmento, makailang ulit na pinagtataga ng suspect ang biktima sa ulo at hinabol pa ito hanggang sa makorner sa banyo. Itinuturing na rin ngayong suspect ng pulisya ang dalawa pang lalaki na nakuhanan sa CCTV dahil hindi man lang daw inawat ng mga ito ang pananaga ng kasamahan. Ayon sa pulisya, posibleng pinagplanuhan ng mga ito ang pagpatay sa biktima. Based po dun sa aming initial evaluation dun sa CCTV na na-gather namin, pwede po nating sabihin na as early as nung gabi is parang may plano na. Kasi kung makikita natin po dun sa CCTV, is yung isa sa mga suspect is maaga pa lang is parang gusto na niyang umalis. It so happen na pinipigilan siya ng isang mga kasamahan nila. And nung time na yun nga na before mangyari yung incident, hinintay pa ng ating suspect na makaalis yung isa bago niya isinagawa yung kanyang pananagat. Patuloy pa rin ang paghahanap ng mga pulis sa 3 nakatakas na suspect na ngayon nahaharap sa reklamong murder. Panawagan naman ng kapatid ng biktima sa mga ito, Sana sumuko na lang sila para matapos na yung, para pati yung mabigyan ng hustisya yung kapatid ko. ngayong araw iniuwi na sa Gumaca, Quezon ang mga labi ng biktima. Sinagot na rin ng employer nito ang lahat ng gastusin sa transportasyon. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog.